Utah Jazz versus Golden State Warriors game preview and key players. Noong huling beses na bumaba sila sa court, natalo ang Utah Jazz laban sa Miami Heat. Nakakuha ang Jazz ng 27 defensive rebounds at 7 offensive rebounds para sa kabuuang 34 rebounds sa laban na ito. Naitala rin nila ang 14 turnovers habang nakakakuha ng 9 steals sa matchup. Nakagawa ang Heat ng 21 personal fouls sa larong ito, dahilan upang makapunta ang Jazz sa free throw line ng 28 times. Naipasok nila ang 21 sa mga free throw na iyon para sa 75% na porsyento. Pagdating mula sa labas, naipasok ng Utah ang 7 of 25 attempts na 28%. Nang tumunog ang huling buzzer, nagtala sila ng 44 of 92 mula sa field, nakatumbas ng 47.8% shooting. Pinayagan ng Jazz ang Heat na maipasok ang 47 of 108 attempts mula sa field na 43.5% para sa laro. Sa usapin ng rebounding, pinayagan ng Utah ang Heat na makakuha ng 64 kabuuang rebounds. Malaki ang naging ambag ni Brisa Sensabog para sa Jazz sa larong ito. Naipasok niya ang 7 of 15 attempts na nagbigay sa kanya ng 46.7% field goal percentage at nakakuha siya ng 4 rebounds. Umiscore si Sensabog ng 23 points sa loob ng 23 minutes ng paglalaro at nagtala ng isang assist sa matchup. May record sila na 15 wins at 31 loses ngayong season. Sa opensa, nag-shoot ang Jazz ng 46.8% mula sa field na naglalagay sa kanila sa ika-18 rank sa liga. Nakapuntos ang Utah ng 5,475 points ngayong season na may 119 points kada laro at nag-a-average ng 44 rebounds kada laban. Nakakagawa sila ng 30.3 assists kada laro, pangalawa sa liga at nawawalan ng bola sa pamamagitan ng turnover ng 15.7 times kada laro. Ang Jazz ay gumagawa ng 21.9 fouls kada laro at nag-shoot ng 80.3% mula sa free throw line. Sa depensa, pinapayagan ng Utah ang 37.8% shooting mula sa 3-point line, 727 of 1,925 at ang kanilang mga kalaban ay nakakapasok ng 78.2% ng kanilang free throws. Nagbibigay sila ng 30.8 assists at 45.3 rebounds kada laro na naglalagay sa kanila sa ika-30 at ika-22 rango sa liga. Sa depensibong aspeto, ang Jazz ay ika-30 sa basketball sa puntos na pinapayagan kada laro na may 127.8. Nakakapuwersa sila ng 13.5 turnovers kada laro at pinapayagan ng mga teams na mag-shoot ng 49.3% mula sa field, ika-30 sa basketball. Para naman sa Golden State Warriors, pumasok sila sa hardwood ngunit nagtapos ang kanilang huling laro sa isang mabigat na pagkatalo. Sa kabuuan ng laban, nagtala ang Warriors ng 19 personal fouls habang pinayagan ang kalaban na mag-shoot ng 37 of 81, 45.7% mula sa field. Sa depensa, nagpakita sila ng pagsisikap sa pamamagitan ng pagpuwersa ng 22 turnovers at pagkuha ng 13 steals, ngunit nagbigay rin ng 21 assists sa kalabang team. Sa rebounding, nakakuha ang Golden State ng 45 rebounds kabilang ang 11 offensive rebounds. Gayunpaman, nanatiling problema ang kanilang shooting efficiency matapos magtala lamang ng 34.7% field goal shooting, 33 of 95 at 9 of 39 mula sa 3-point range. Mula naman sa free throw line, naipasok nila ang 8 of 13 attempts para sa 61.5%. Isa sa mga naging maliwanag na punto para sa Warriors ay ang laro ni Quinten Post. Sa loob ng 28 minutes ng paglalaro, nagtala siya ng 13 points mula sa 5 of 12 attempts, 41.7% shooting kasama ang 5 rebounds bagamat hindi siya nakapagbigay ng assist sa laban. Sa kabuuan ng season, may win-loss record ang Golden State na 26-22. Bilang isang team, nag-average sila ng 116 points kada laro, ika-17 sa NBA, habang nag-shoot ng 46% mula sa field, 36.3% mula sa 3-point range, at 81.5% mula sa free throw line. Kilala rin ang Warriors sa kanilang ball movement na may kabuuang 1,375 assists ngayong season, ika-5 sa liga. Gayunpaman, patuloy silang nahihirapan sa turnovers na 15.4 kada laro at personal fouls na 20 kada laban. Sa depensibong aspeto, napipilit ng Golden State ang 16.1 turnovers kada laro at may average na 19.1 fouls. Pinapayagan nila ang mga kalaban na mag-shoot ng 47% mula sa field at 35.3% mula sa 3-point range habang sumusuko ng 44.9 rebounds kada laro. Sa kabila nito,
nananatili silang ikasyam sa liga sa puntos na pinapayagan kada laban na may 113.4. Samantala, humina ang pag-asam ng Warriors sa kampyonato matapos magtamo ng season-ending injury ang forward na si Jimmy Butler. Dahil dito, mas lalong umasa ang prangkisa sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Ngayong nasa ika-17 season na sa NBA, ang 37-year-old na veteranong point guard ay papasok na sa huling yugto ng isang maalamat na career. Kapag dumating ang sandaling magretiro siya, tiyak na mapapasama siya sa Hall of Fame. Kabilang sa kanyang mga nagawa ang 4 na NBA championship, 11 All-Star selections, 11 All-NBA honors, 2 scoring title at 2 MVP awards. Siya rin ang all-time leader ng liga sa dami ng naipasok na 3-pointers, record na patuloy pa niyang pinapalawak ngayong season. Kamakailan, hinarap ni Curry ang isang issue sa tuhod na unang lumitaw noong nakaraang linggo. Naglaro siya sa kabila nito sa ilang laban bago tuluyang makaligtaan ang laro kontra Minnesota Timberwolves noong Martes, kung saan natalo ng malaki ang Warriors sa road. Sa kabutihang palad, inaasahang limitado lamang sa isang laro ang kanyang pagliban. Ayon sa pinakahuling injury report ng team, nakalista pa rin si Curry na may problema sa tuhod ngunit binigyan siya ng probable status para sa laban bukas kontra Utah Jazz, senyales na inaasahan ang kanyang pagbabalik. Mahalaga ito para sa Golden State habang sinusuri nila kung kailangan bang gumawa ng hakbang bago ang trade deadline upang palakasin ang roster sa paligid niya. Sa kabila ng edad at pinsala, nananatiling elite si Curry sa opensa. Ang kanyang walang kapantay na shooting gravity, paggalaw na walang bola, at kakayahang baluktutin ang depensa ay patuloy na lumilikha ng magagandang shot para sa kanya at sa kanyang mga kakampi. Sa 37 games ngayong season, nag-average siya ng 27.3 points, 3.7 rebounds, 5 assists, at 1.1 steal habang nag-shoot ng 46.8% mula sa field at 39% mula sa 3-point range. Habang papalapit ang kanyang inaabangang pagbabalik sa aksyon, patuloy na umaasa ang Warriors na ang kanilang pinakamahalagang haligi ay muling makapagbibigay ng lakas, inspirasyon at direksyon sa team. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsubok mula sa injuries, pabago-bagong performance at matinding kompetisyon, malaki ang paniniwala ng buong organisasyon na ang kanyang karanasan at leadership ay magiging susi sa kanilang muling pagbangon. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang Western Conference ay isa sa pinakamahigpit at pinakamapaghamong laban sa buong liga. Bawat panalo ay mahalaga at bawat pagkatalo ay maaaring magdikta ng kapalaran ng isang team. Sa ganitong sitwasyon, umaasa ang Warriors na ang kanilang haligi ay hindi lamang makakatulong sa puntos, kundi magsisilbi ring gabay sa mas batang mga players, magpapalakas ng kumpiyansa at magbabalik ng disiplina sa loob ng court. Habang nagpapatuloy ang kanilang pakikipaglaban upang manatiling buhay sa playoff race, malinaw na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang karagdagan sa lineup, ito ay simbolo ng pag-asa, determinasyon at panibagong simula para sa kanila.